Bigla nang nagbago yung isip ni Austin Reeves na kumuha ng salary discount sa Lakers ngayong off-season at mukhang desperado na to na makuha yung 5 years 240 million niya sa free agency sa Lakers. Dahil hindi lang rin naman nga raw kasi si Reeves ang nagdidesisyon dyan, nandyan yung agent niya na sobrang active lalo na pagdating sa mga rumors at trade speculation pagdating kay Reeves. Kaya siya mismo yung sumasagot sa mga media eh. Walang no choice kasi ang Lakers kundi panatilihin si Reeves para sa future nila dahil yan din mismo ang request ng franchise player nila ngayong si Luka. At isa pa, based sa mga reports sa ngayon sobrang hirap sa market na makakuha ng shooting guard na kasing value ni Austin Reeves sa market. Kaya parang lalong naiipit ang Lakers dito ngayon kay Reeves dahil kung mananatili sa kanila si Reeves na may max contract, parang hindi rin mawawala sa kanila yung bigat na meron sa contract ni LeBron. Kahit pumasok yan sa free agency, may ipit pa rin ang Lakers sa flexibility dahil malaking salary commitment na ang hahawakan sa kanila nitong si Reeves eh. Kaya yung tanong, kung meron nga raw bang team na may interest kay Reeves na makuha siya sa max deal mula sa free agency, ang sagot syempre marami dahil sobrang hirap nga raw talagang makakuha ngayon sa market ng mahusay na shooting guard plus second option pa. Kaya kung papasok nga raw si Reeves sa free agency, nandyan yung mga team tulad ng Brooklyn at Chicago Bulls na nakaabang lang sa magiging desisyon nitong si Austin Reeves sa free agency. Kaya wala nang no choice ang Lakers na tapatan at ibigay sa kanya yung maximum deal na hihingin niya sa free agency. Based sa mga report kasi talaga, si Reeves ang pinakamalaking free agent decision ngayon sa Lakers sa offseason na to at hindi na si LeBron. Parang nakadepende na lang ang front office sa magiging desisyon nga raw ni LeBron kung magpe-pay cut siya o pumasok sa free agency. Yan na lang ang inaantay sa kanya ng Lakers. Dahil kung desidido nga raw talaga si Reeves na kuhain ng 250 million max contract ngayong offseason, walang choice ang Lakers na hindi ibigay yan. Lalo't pwede nga magkaroon ng bidding war sa pagitan nila at nitong Bulls at Brooklyn para dito kay Reeves. Para sa front office, mas bata si Reeves at mas tugma kasi talaga sa timeline ni Luka. Kaya kung pipili sila sa pagitan ng malaking contract ni LeBron ngayon o pang matagalang contract para kay Reeves, malamang sa malamang talaga mas uunahin nila yung contract nitong si Reeves eh. Kaya inaantay na lang talaga ng Lakers front office ang desisyon ni LeBron kung magpe-pay cut o pumasok siya sa free agency. Yung pinakamagandang sitwasyon nga raw kasi para sa Lakers, based na rin sa mga analyst na nagsasabing pwedeng pumirma si LeBron ng mas mababang kontrata mula sa 25 to 30 million lang para nga mabigyan sila ng flexibility at kumuha ng center at 3-and-D guard player. Pero magandang sitwasyon din nga raw kay LeBron naman na umalis at sumama sa contender team kung hindi mabibigay ng Lakers ang contract o roster upgrade na gusto niya. Pwedeng tignan nga raw ni LeBron yung ibang contenders gaya ng Warriors na talagang mainit pa hanggang ngayon at yung Cavaliers. Yan yung possible destination nga raw kung magiging priority nitong si LeBron ang championship window. Dahil sa kanya na rin kasi mismo nanggaling na wala pa siyang desisyon about sa retirement window niya sa ngayon. Kapag umalis si LeBron o tumanggap ng malaking pay cut kasi sa Lakers, magkakaroon sila ng mas malaking flexibility para kumuha ng mga role players na kailangan kay Luka. Perimeter defender at elite center siguradong makukuha nila. Parang ngayon nagkakaroon na ng escape plan ang Lakers kay LeBron eh, lalo na kung umalis o mag-pay cut lang siya. Si Lillard ngayon ang nauugnay sa Lakers pagdating sa Elite 3-and-D guard. May team option lang kasi yan na 17 to 18 million sa OKC Thunder ngayon. Kaya nakadepende rin sa Thunder kung i-activate nila ang contract niyan o hindi. Bago ang deadline ngayong off-season, kung i-activate kasi ng Thunder ang option, mag-i-stay siya sa OKC pero pwede pa rin siyang matrade. Kung hindi naman nila i-activate, magiging free agent siya. At dyan mismo pwedeng habulin niya ng Lakers. Yan yung pagkakataon nila. Dahil nga ang OKC wala rin bala kasi na ibigay itong si Lillard ngayon sa Lakers dahil rivalry team nga nila yan sa Western. Tumataas ang payroll ng Thunder ngayon, kailangan nilang magdesisyon bago ang offseason kung sino talaga yung mag-i-stay at sino yung pwede nilang i-trade o papasukin sa free agency para maiwasan yung mabigat na luxury tax at second apron restriction. Dalawang playoff season ng Lakers, isa talaga sa problema nila, perimeter defender. Si Lillard, elite point of attack defender at isa sa pinakamahusay na defender sa opposing star. Physical 3-and-D guard rin yan. Kayang bantayan yung mga elite guards at wing.
Ito yung klaseng araw ng player na kulang sa Lakers sa tabi ni Luka at Reeves kung pananatilihin nila yan sa future. Kaya si Lu Dort ngayon talaga yung inuugnay sa Lakers ngayon. Kung pakakawalan yan ng OKC Thunder sa free agency. Dahil mas mababang kontrata ang pwedeng makuha nila dyan. Kung pumasok sa free agency, paniguradong ang Lakers nga raw yung team na pinaka-active na makuha yan, lalo na kung magkakaroon sila ng sapat na cap space sa contract ni LeBron. Oras na magdesisyon yan na umalis o pumasok man sa free agency.